Una, napanood ko 'tong video na 'to sa One News. Papanood ko rin sa inyo kasi andito na naman yung ano, dilawang payaso. Patawa 'to, si Ronald Llamas. Payaso 'yan ng ano, payaso 'to ng mga dilawan, eh. Ta's bini-build up siya ngayon, di ko alam kung bakit, pero bini-build up siya ngayon ng mga news networks. Lagi siya kay One News, laging kay Politico, etcetera, etcetera. So, panoorin natin. Bubisitan ko rin kayo. Pennywise ang peg. Oo, si Pennywise. Game. Panoorin natin 'to. Then again, siyempre, kasama rin dyan ang politika. Dahil yung unit team ay hindi na unified. Kaya yung solido na koalisyon between the Duterte and the Marcoses ay hindi na ganun kasolido. So siyempre, yan ay nakadagdag doon sa desisyon ng presidente na seriously pag-aralan yung pagpasok ng ICC sa ating bansa. Definitely, no? Hindi naman siguro tayo naive para isipin na walang politika dito. Pero mas malakas na batayan ay yung usapin ng international law. Yung ating obligation sa treaty na pinirmahan natin at obligado tayong sundin bilang isang bansa. Hindi ito yung sinasabi ni spokesperson Harry Roque, sayang, abogado pa naman siya. Hindi ito pagsagka sa ating soberenya. Bahagi ito ng ating soberenya na tayo ay susunod sa treaty na ating pinirmahan. Okay. Tignan niyo talaga. Hindi raw pagsagka sa ating soberenya dahil pumirma daw tayo sa ICC before. Okay, sa treaty, sa Rome Statute. Okay. Sige. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Kasi doon sa same treaty na pinirmahan ng Pilipinas dyan sa Rome Statute na yan, nakasulat din doon na ang ICC ay ang court of last resort. Court of last resort. Ibig sabihin, mga kotsero, kahit sabihin itong mga dilawang pig CPP na ito, na pumirma naman tayo sa ICC dati. Ang sabi ng ICC, tayo, ang Pilipinas ay pwedeng imbestigahan hanggang doon sa punto na bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Totoo naman, nakasulat din yun sa decision ng tawag dito, sino ba to? Sino ba yung unang pangalan doon? Pangilinan versus I forget. Medialdea yata. Pangilinan versus Medialdea, if I'm not mistaken. Ano yun Yun yung nag-file ng kaso, sila, yung mga dilawan senators na kino-contest nila yung pag-alis ni Digong sa ICC. Oo, nakasulat din doon sa decision na yon, si Leone nang nag-decide, ang ponente. Ang sabi na umaagree ang Supreme Court na yung panahon na dapat ang Pilipinas ay kasama pa sa ICC, dapat mag-cooperate tayo hanggang doon sa level na yun, sa panahon na yun. Ngayon, mga kotsero, agree ako doon sa punto na yon. Pwede naman. But at the same time, nakasulat din kasi doon sa Rome Statute na pinirmahan na ang Pilipinas, ang ICC, ay ang court of last resort. Ibig sabihin, mag-ICC lang tayo kapag ang ating justice system ay wasak na. Sa sobrang wasak niya na hindi ka na makakakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. So yun. Doon lang siya pwedeng pumasok. Bakit meron ngayong question of sovereignty? Bakit may question of sovereignty? Kontra sa sinasabi nito ni Ronald Llamas. By the way, Renny Wataninjot, ngayon ko lang napapansin yung Pennywise sa sinabi mo. Si Pennywise. Si It pala to. Si It. Anyway, bagay, lumalabas sila sa kanal. Mga lumalabas sa kanal to Anyway. Diba si Pennywise lumalabas sa kanal? Diba? Anyway. So, ayun nga, going back.
paano ngayon naging issue ng sovereignty etong sa ICC? Kasi nga, hindi sira ang ating justice system. Tumatakbo ng maayos ang ating justice system. Ang problema, walang nagfa-file ng kaso kay Digong. Etong mga abogado ng mga victims, drug war victims daw, yung mga abogado nila, nakatutok masyado doon sa ICC. Kung gusto niyo talagang hanapan ng hustisya, etong mga naging biktima daw ng war on drugs, ba't hindi kayo mag-file ng kaso sa Pilipinas? File kayo ng kaso dito. Ayaw niyong gawin. Bakit? Hindi natin alam. Yun din ang sinabi ng Supreme Court. Kahit umalis tayo sa ICC, may mga remedyo sa Pilipinas na pwedeng gawin ng mga biktima ng war on drugs para makakamit ng hustisya. Dahil meron tayong batas laban sa human rights violations. Laban sa genocide at saka crimes against humanity. So, ba't walang nagpa-file sa Pilipinas? Okay, isang tanong. Yun isang tanong. Mag-file na kayo sa Pilipinas. Hindi, good luck. Ayaw kasi nila mag-file dito Try nyo mag-file kasi doon sa Pilipinas ng kaso. Para masaya. Okay, game. Tuloy. Attorney, on that note, sabi nga po ni Attorney Roque, hindi daw si Speaker Romualdez ang may pakana ng pagbubuhay nitong idea of to rejoin ICC or to participate or whatever in that probe. Pakinggan natin yung sinabi ni spokesperson Harry Roque. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Sir, you were mentioning this. Somehow, does this mean na wala talagang kinalaman dito yung confidential fund issue versus, Vice President Sara, or is it still part of it? Una, mali yung assumption ni ex-spokesperson Harry Roque na itong decision na ito ay decision lang dati ni Speaker. Mali yung kanyang assumption dahil itong decision na ito ay hindi pwedeng walang bendisyon yung Presidente from the very start. Tingin ko from the very start, ito ay alam ng Presidente. From the very start, ito ay may blessing ng Presidente. Yung pagtanggal kay ex-President Arroyo as Senior Deputy Speaker at eventually as Deputy Speaker. Yung pagtanggal ng daang-daang milyon na intelligence at saka confidential fund kay Vice President Sara Duterte. Itong pag-aaral sa pagpasok ng ICC at pagbabalik sa ICC. At tingin ko from the very start ay mali yung assumption ni spokesperson Harry Roque. Napaka-narrow ng kanyang assumption na ito ay si Speaker Martin Romualdez lang. Kaya kinokorek niya yung sarili niya at this point. Pero from the start, medyo mali yung kanyang assumption. Ang tingin ko, hindi pwedeng nangyari lahat ito nang hindi alam ng Presidente, nang walang blessing ng Presidente. Kaya yung nangyayari ngayon ay dulo na lamang ng desisyon as a government, as a team. No? Hindi ng Speaker lang, hindi ng Presidente lang, kung hindi bilang isang grupo sa loob ng gobyerno. No? Tingin ko Grabe, no? Mas, syempre, tingin niya Mas tama yata yung tingin niya. Diba? Tingin niya, mali ang assumption ni Harry Roque. tingin niya, no? Napaka-narrow-minded daw ng assumption ni Harry Roque.
tingin niya yun. Grabe siya. Pilit na pilit ka naman dyan, Pennywise. Pilit na pilit eh. Well, hindi naman sa pinagtatanggol natin si Attorney Harry. Pero ito kasi ang kwento ni Attorney Harry Roque. Ang sabi niya, ayon sa kanyang source, na A1 source daw, A1 source. Ayon daw sa kanyang A1 source, wala rong kinalaman si Martin Romualdez. At ito rong pag-iisip na bumalik sa ICC, lahat daw yan ay idea ni Presidente. So parang ang gustong sabihin dito ni ni Pennywise. May collusion. Di ba sabi pa nga niya, as a team daw. As a team. Nag-decide daw as a team. Oh, yun. So, ang gusto niya palabasin, may collusion. Merong pag-uusap na naganap. Nagkampi-kampihan. Na tirahin ang mga Duterte. Yan. Yun daw yung kanyang assumption. Anong basehan ng assumption mo? Anong basihan yan? Utak mo lang. Wala kang pinagkaiba sa mga DBS vloggers. Utak mo lang ang basihan. Di ba? Yung feeling may death threat. Feeling niya, death threat yun. Ganon. Sa tingin niya kasi, ganto, ganyan. Wala kang pinagkaiba sa mga chismoso. Sa tingin mo lang pala eh. Kwento-kwento ka eh. Story maker eh. Sa tingin mo kasi. Bakit sa tingin mo? Siguro kasi ganyan ang galawan nyo nung si Panot pa ang nakaupo. Mga kotsero, ito po kasing si Pennywise Ronald Llamas. Siya po ay presidential assistant ni Noynoy Aquino. Siya yung humahawak ng political affairs ng Malacanang noon. Pola siya. Kumbaga, presidential assistant for political affairs. Ibig sabihin, siya yung gumagawa ng mga kwento-kwento na be-build up sa Malacanang nung panahon ni Panot Aquino. So, hindi ako magtataka kung bakit sa tingin mo. Yung tingin mo, yung ang pananaw mo sa paningin sa opinion mo ay facts. Kaya hindi rin ako magtataka kung bakit siya laging ini-interview ng mga Dilawan Network. Yun. Pero let's get this straight. Hindi, mamaya na lang. Hintayin ko muna umabot dun sa punto na yan. Parang hilaw pa hilaw. Okay, tuloy natin. So, alam niyo mga kotsero, ako, hindi naman sa pinagtatanggol ko si Harry Roque. Kasi, yung revelation ni Harry Roque na yon may laman. Ano yung revelation? Ang revelation is this. Si Digong, kinausap daw ang ilang miyembro ng military. Tapos, itong mga miyembro ng military na to, pumunta kay PBBM at nagsumbong. Okay. Ang pagkakaintindi daw ni PBBM doon sa sumbong ay destabilization attempt. Destabilization attempt. Kaya raw siguro nagsalita si General Browner nitong nakaraan na wag sasama sa mga distab. Tapos kaya raw siguro biglang nag-iba ang hangin, ang ihip ng hangin pagdating sa ICC. Dito sa kwento ni Attorney Harry Roque, pinagmumukha niyang biktima si Digong ng politika ni PBBM dahil na-feel daw ni PBBM na i-destabilize siya. Yun ang kwento ni Attorney Harry Roque.
Ngayon, mga kotsero, kung totoo yung kwento na yon, edi kanino nanggaling yung destabilization plot? Edi kay Digong nga. Si Attorney Harry Roque unwittingly confirmed na yung distab number 1 ay totoo. Pangalawa, si Digong ang nagplano. Yun. Ito naman, ang interpretation naman nito ni Pennywise, kulang pa yan. Ba't hindi nyo sinasama si Martin? Ganon. Bakit hindi nyo sinasama si Martin? Lahat sila yan. Isang buong team yan. Hindi lang iisa yan. It's the government bearing down on the Dutertes. Diba? So in short, sumulsol ito. Hindi kayo nagkakalayo ng opinion kayong dalawa ni Harry Roque. Tawag dito, Pennywise. Hindi kayo nagkakalayo ng opinion. Pareho lang kayo ng sinasabi. Dinagdagan mo lang yung kwento ni Attorney Harry. Diyos ko. Ito din natin. So yun yung baka mas accurate na pagtingin from the very start. Okay. Speaking of which, let's shift from the ICC situation to the politics that's going on. As you mentioned, the UniTeam is still existing ba or not? Is that dismantling in your opinion? And just in a scenario that full-blown Marcos versus Duterte yung scenario, what would be the impact on the economic landscape, on the political landscape? Tingin ko, Risa, hindi lang nawala yung unity ng UniTeam. Ito ay open warfare na. Kaya medyo colorful, medyo intense. So alam nyo na, kanino ko narinig yung open warfare. Hindi sa akin yun, sa kanya yun. Medyo masaya yung ating bagong taon. Hindi lang magpuputukan yung mga fireworks. Ang tingin ko, after ng New Year, ay makikita natin yung open warfare. Na medyo sinimulan na rin ni Vice President Sara Duterte nung binanatan niya si President Bongbong Marcos dun sa kanyang peace talk, a deal with the devil. Parang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, medyo aliado na ng demonyo si President Bongbong Marcos dahil nakikipag-deal siya sa demonyo. Tingin ko ito yung start ng open warfare. At itong grabe chismoso nito, inaamin ni spokesperson Harry Roque na hindi na manhid o hindi na nakatago sa kanila itong usapin ng ICC na ito ay pinayagan na ng Presidente. Na noon pa man ay mukhang pinayagan na, ay tingin ko ito yung magiging major confrontation early next year. At ito ay open warfare na. In a sense, this could be an existential issue between the two camps, the Marcoses and the Duterte. Existential para sa Duterte dahil kung matuloy yung pagpasok at pag-implement ng international warrant ng ICC sometime next year, possibly sa second quarter next year, ay mawawala na yung kanilang political future. Buti pa siya alam niya, Unless pag-migrate sila sa China. At dahil sila ay natulak na sa corner, ito ay delikado rin para sa Marcos government. Dahil hindi naman papahuli ng buhay yung mga Duterte. Siyempre sila ay lalaban to the max. Kaya medyo delikado rin sa mga Marcoses. Sir, wala na bang hope? Pero limited lang wala yung na mga options. Wala na bang hope, sir, na mag-reconcile? Sir, wala na bang hope mag-reconcile? What could possibly lead to that? You still have Senator Amy Marcos loyal to the Dutertes. May hirapan eh. Wala na. Possibility, Risa. Pero baka mahirapan dahil too much water under the bridge. Medyo malalim na yung sugat, the lines are drawn, at too yung much lines water under ay medyo parang bangin na eh. Mahirap na tumawid. At yung mga Duterte, ang option nila ay limited na rin. Hindi sila pwede mag-impeachment dahil hindi naman nila hawak ang Congress, hindi sila pwede magpula or destabilization dahil sabi nga ni Armed Forces Chief of Staff Browner, hawak pa rin nila yung chain of command, mahihirapan naman sila mag-people power dahil wala naman silang people dito sa NCR, baka sa Davao.
So the options for the Duterte are also very limited. Kaya nakasandal sila sa pader. Sir, At kung regardless of Yun. Open warfare daw, sabi ni ano. Dito ko nakuha yung pangalan, yung title na open warfare. Dito ko nakuha yun. Di sa part na to. Okay. Okay. Open warfare. Okay. Alam nyo mga kotsero. Knowing politicians, hindi sila re-risk ng ganyan. Kalokohan yan. Hindi sila susugal ng ganyan. Walang matinong politiko who would risk, quote-unquote, open warfare with any politician. It's all BS. Malamang sa malamang, ang mag-aaway, yung mga supporters. Yan, open warfare yan, yung mga supporters, di ba? So, pwede yun. Pwede mag-away-away yung mga supporters. Di ba? Magsisiraan yan, di ba? Labasan ng baho. Kasi yung ibang ano, lalo sa mga DBS, mahilig silang ganun eh. Labasan ng baho. So, I don't think any politician who is worth his salt would risk antagonizing any of the parties right now. Si Digong tsaka si VP Sara, I don't think they will openly do it next year. Si PBBM tsaka si yung mga kasama nila, I don't also think that they will do it openly. Kung totoo. But I doubt. Ako, naniniwala ako na personally, on a personal level, I'm starting to doubt kung buo pa ang unity team. I think they already drew their lines. Yung mga they already drew their lines. Si Senator Amy, I think, already chose her side. Si VP Sara, ganun din. Si PBBM, obviously, he already chose his side. But, I don't think they will risk yung tulad nung ginawa ng nung Lenny Digong. I don't think they will do that. I don't think they will do that. Hindi nila openly i-disown ng unity. Hindi nila openly i-disown ng unity. Kasi may like myself, marami pang Pilipino ang sumusuporta sa tandem nila. Sa kanilang dalawa. Ako personally, I support their tandem. Yung tandem nilang dalawa. Although marami ng mga supporters ang pumili na ng isa. Yung isa kay PBBM, isa kay VP Sara. But it's a minority. It's a minority. Majority pa rin ng Pilipino, lalo na yung mga, alam niyo mga kotser, let's be real. Yung 31 million plus are not solid DDS. They're not solid loyalista. Halo-halo yan. And I'm of the belief, ako po, kumbinsido ako na yung higit pa sa kalahati ng 31 million na bumoto sa kanilang dalawa are not even loyalists or even DDS. So, walang pwede mag-claim sa kanilang dalawa na, hindi, si VP Sara lang kumarga kay PBBM nung election. No, I don't think it is true. Or si PBBM lang kumarga kay VP Sara nung election. I don't think it is the case. I don't think it is the case. Kasi kung titignan nyo yung mga surveys during that time, malaki yung numero ng undecided.
Lagi yan. Laging malaki ang numero ng undecided. So, I'm of the belief na yung undecided na yon ang nagbigay ng parang swing vote ba? Excuse me. Yung parang swing vote. So yung mga undecided na yon ng nakapanalo. And para ma-maintain yung at least the veneer or the illusion, quote unquote. Kung walang tao dito. Kung wala yung swing vote na yon, I would think it would be hard for either of them to win. Alam nyo, feeling ko pa nga, baka matalo pa si VP Sara eh. Feeling ko lang yun. Kasi, well, kung titignan ko yung numero kung titignan ko lang yung numero during that time, I don't think hindi siya kayang kargahin ng DDS lang eh. During that time, hindi kakargahin ng DDS lang si Of course, syempre, yung DDS would vote for VP Sara. Sure yun. Pero hindi kaya ng DDS votes lang. So, si PBBM naman, baka madaya. Kasi, of course, may mga loyalists at yung mga loyalists na yan, kapag eleksyon, lumalabas talaga yung mga yan. Lalabas yan. Pero, I think at best, that would be around 16, 17 million. So, baka madaya siya. Baka madaya si PBBM. Ano yun? Well, picture na magkasama sila. Kasi yung kay Lenny is around ilan ba yung kay Lenny? Around 16? 15? 16 million yung kay Lenny during that time. So, hindi natin alam kung tagalin ko na lang. Hindi natin alam kung kung mananalo silang pareho kung hindi sila nagsama noong 2022. So, mahirap. So ang nagpanalo talaga sa kanila is really, I'm of the belief it's the combination of the loyalista, mga DDS, tsaka yung mga neutral. Pero majority, mga neutral. So I'm of that belief. And kaya ako naniniwala na hindi nila i-announce kung magkakaroon man ng hiwalayan. Hindi nila i-announce yan. For their own political survival. Kumbaga, para lang isipin ng tao na okay pa kami, ganito, ganyan. Kung totoong may lamat na ha. Pero ang hirap din ang hirap din sabihin eh. Okay, so mga kochero, Happy New Year! Puto ka na guys! Hindi pala putok to, sabog pala to. Happy New Year everyone! Maraming po salamat sa mga sumuporta sa atin ngayong 2023. Maraming salamat at pagpatuloy niyo po ang pagsuporta sa atin ngayong 2024. Tapos ano pa ba? Wherever you are in God's green earth, huwag niyo pong kalimutan. Okay, na merong Coach Jarrett sa YouTube. Pa-follow tayo sa ating Facebook page mga Coachero, Coach Jarrett ang pangalan niyan, tsaka pa-subscribe na rin po ating YouTube channel, Coach Jarrett din ang pangalan niyan. And I'll see all of you next year sa ating 2024 first episode. After na ng January 1, ha? So, I'll see all of you next year sa 2024. God bless you, and I'm really, really glad that all of you
are with me in this journey to see the Philippines become great again. So, congratulations everyone for a very, very prosperous new year. 2023 pala, and may you have a more prosperous 2024. So God bless you and see you next time. Bye everyone.